Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang mga bagong litrato ni Kris Aquino na ibinahagi ng anak ni Mark Leveste na si Ronin Leveste. Marami na naman ang nag-alala sa kondisyon ng TV host actress nang makita ang isang photo nito kasama ang bunsong anak na si Bimbi. Dahil dito, may mga nagsuggest kay Kris na subukan ng magpatingin sa faith healer o albularyo at baka mapagaling siya nito sa kanyang mga karamdaman. Ayon sa ilang netizens, sobra na naman ang kapayatan ngayon ni Kris base sa mga litratong ipinost ni Ronin na kuha ng dalawin nila ang TV host sa tahanan nito kamakailan. Naalarma ang mga taga-suporta ni Kris lalo na sa picture kung saan inaalalayan siya ni Bimbi at kitang-kita nga ang sobrang kapayatan nito, lalo na ang kanyang mga binti. Halata din sa kanyang mukha ang nararamdamang paghihirap kapag siya ay tatayo at kikilos. Kaya naman, marami ang nangako kay Kris na patuloy na ipagdarasal ang kanyang kalusugan. Narito ang ilang reaksyon at komento ng mga netizens. Magpatawag sana siya ng albularyo at magpatingin. Wala naman mawawala pag ginawa niya. Kasi sa tingin ko talaga, pinapahina lang talaga. May something talaga na ginawa sa kanya. Malay natin, meron taong naiinggit o naging kaaway niya. Just advice lang naman. Matagal na sinasabi sa kanya na magpunta sa albularyo, pero ayaw niya yata. Hindi yan edit. Hirap na talaga siya tumayo at lumakad. Kinakarga na siya ni Bimbi pagpupoops at wiwi. Talagang lumiit na yung legs niya. Nauubos na, parang kandila na siya yung laman niya or listed ay natutunaw na. Wala nang muscle yung katawan niya, kaya sobrang kirot at sakit na. Lahat ng buto niya pag kumikilos siya, lalo na yung tuhod niya, nagkikiskisan na lahat ng buto niya. Dahil sa lupus, wala nang taba. Litid lahat ng buong katawan niya, puro buto na halos natira. Samantala, hindi rin daw naniniwalang nakulam si Kris Aquino base sa pahayag ng tarot card reader na kaibigan ni Aiko Melendez na si Juby Vargas. Natanong kasi ni Aiko si Juby kung ano ang nakikita niyang lagay ni Kris sa kasalukuyan. Yung friend natin si Kris na naging paborito rin niya tayo. Para sa akin, mas tutukan na lamang niya muna yung health issue niya kaysa sa makialam pa siya sa mga issue ng politics sa showbiz. Mas gusto kong bigyan niya muna ng panahon yung katawan niya. Hindi ko naman maiaalis kung maniniwala sila o ibang tao na kahit ako kung paniniwalaan ko ba yung sinasabing nandoon daw siya sa sitwasyon na kulam. Pahayag ng manghuhula. Balik tanong ni Aiko, nakulam daw siya? Well, sakit naman talaga, hindi naman dahil sa kulam. Kailangan talagang makakita ng lunas sa sakit niya, pero sa akin, medyo bumibigay na yung katawan niya. Lahat ng nagmamahal sa kaibigan namin si Kris, magdasal. Malaking tulong ang dasal talaga. Tsaka kailangan niya talagang huwag magpa-stress. Yan ang pinaka-importante, paliwanag ni Jovi. Samantala, nang lumipad si Kris noon patungo sa Amerika, ay inakalang tuluyan ng magpagamot at gagaling ang mama ni na Joshua at Bimbi na aabuti ng ilang taong pamamalagi sa ospital base na rin sa kwento ni Christy Fermin. Kwento sa akin na lahat nagsasabi na yung pinuntahang city ni Kris ay nandoon yung pinakamatitinding hospital. Sabi noon ni Christy Fermin sa kanyang Showbiz Now na YouTube channel. Dagdag pa, nagbibigay sila ng impormasyon mga kababayan sa Houston na yung pinakamahuhusay, pinakamagagaling daw ng mga doktor ay nandoon sa malalaking hospital sa Houston. Yung ibang hospital, magagaling din pero iba raw talaga yung pinuntahan ni Kris. Yun daw ang dinadayon ng mga bilyonaryo sa buong mundo, sabi pa niya. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay nalaman ni Christy na lilipat ng hospital si Kris base rin sa kwento sa kanya. Sabi ni Nay Christy, hindi niya idedetalye kung ano yung mga sinabi ni Kris. Naikwento rin na sobrang nag-aalala na ang mga ate ni Kris dahil yung mga gamot ay umeepekto na rin sa veins niya at diretso sa puso. Kaya naman, humihingi ng panalangin sina Aiko at Jovi para kay Kris na tulad din ng laging sinasabi ni Christy Fermin na mas mahaba ang dasal niya para sa ina ni na Josh at Bing kaysa sa mga pangangailangan niya ng personal.